Mga kapatid, ang ating pong tema ngayong umaga ay tungkol sa ugat. Sabihin nyo nga, ugat. Pakilakasan po, ugat. Nakita na ba kayo ng ugat? Napakahalaga na maunawaan po natin na kung walang ugat ang isang puno, walang tibay, walang lakas. Ano po? Ito po. Yan po. Yan. Ang isang puno po, habang tumataas, lumalalim ang ugat. Habang lumalalim ang ugat, lalong tumitibay. And this is exactly what we want to happen to all of us. Ano po? Kaya ang ating tema for the year is Stronger for Mission. Meaning we may be committed to the mission, pero kung weak tayo, mahina tayo, hindi tatagal. At madali tayo mabubuwal ng kaaway. So we do not only want all of us to become committed sa ating mission. We want to make sure that all of us are strong. Hallelujah. Stronger. Sigaw nyo nga, stronger. At meron pa tayong tema dyan, di ba? Ginawa ng ating Hope Music sa pamumuno ni Pastor TJ. We want all of you, bata, matanda, lalaki o babae, to become stronger in life, stronger for mission. At nalaman po natin noong January 1 na bawat pamilya ay may pagkapala ang Panginoon. Bawat member ng pamilya ay pinagpala. Kaya lang kailangan, number one, we need to rely on His strength. Ano po? Ngayon naman, ang sabi sa ating passage, we need to rely on the love of God. Hallelujah. We need to embrace the love of God. And mapakahalaga na maunawaan po natin na para raw natin mayakap ang pagmamahal ng Panginoon, kailangan mag-ugat tayo sa Kanyang pag-ibig. Hallelujah. Sabi niyo nga ulit, mag-ugat. Kailangan mag-ugat tayo sa Kanyang pag-ibig. Kasi pwedeng nadidinig mo na mahal ka ng Panginoon, pero walang impact sa'yo kasi hindi ka nag-uugat. Ano po? We want all of us here and those of you who are online na pagkaraan ng sermon na ito, talagang lalalim tayo sa pag-ibig ng Panginoon. Did you notice our song a while ago? Sabi niyan, walang makapaghihiwalay sa aking puso sa pag-ibig ng Panginoon. Alam niyo kung ano ang pwede maghiwalay? Ikaw ang humihiwalay. Pero ang pag-ibig ng Diyos hindi pa rin hihiwalay sa iyo. Wala pang palakpak sa Panginoon. When you do not allow that love to take roots, to take its root into your heart, yun ho ang problema. There is no problem with love. God loves us. God loves us that He gave His only begotten Son. Kaya, there is no problem with that love. Ang problema lang, yung iniibig, hindi nila tinatanggap, hindi nila ini-embrace yung pag-ibig ng Panginoon. If I ask you, naniniwala ka ba, mahal ka ng Panginoon? Sabihin mo, yes, I've heard about it, I read about it, pero do you really stand on that love of the Lord? Hallelujah. What's the impact in your life? Na talagang sa buhay mo, ikaw ay naniniwala na mahal ka ng Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. Ang demonyo ay nilalagyan niya tayo ng pagdududa tungkol sa pagmamahal ng Panginoon sa atin. Sapagkat pag nagduda ka, pag nakagalinlangan ka, makakapasok ang demonyo. Ngunit, when you learn to embrace that love of God, walang pagkakataon ang demonyo sa buhay natin. Naniniwala ho ba kayo dyan? Naniniwala ho ba kayo? Sabi natin, ano po? Walang pagkakataon ng demonyo. 1, 2, ready, go. When you and I takes our roots in the love of the Lord. At yan po ang mensahe po natin ngayong umagang ito. And as I promise, let us welcome, ano po, ang aking pong kabiyak, Sister Tess Milan, to share to us ano po, from the Word of God that was read this morning. Ano po, ayan. Ano po, rooted in love. Naalala po rin nyo? Rooted in love. Sigaw nyo nga. God bless you. Thank you. Wow. Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Morning. Sabi ko, paano ba ako tatayo niya? Nag-worship pala. Iyak na ako ng iyak. Sa akin, at mangyayari sa iyo yung iyong isipan, yung iyong puso, mababad. Kumbaga sa sponghas, kumbaga sa lupa, mababad, sa tubig, na ano ba't punong-puno ito? Wala na paglalagyan, Wala nang paglalagyan dahil nakababad na ito. Sabi sa dictionary, sabi sa saturate. Ang saturate daw, ibig sabihin, cause something to become thoroughly soaked with liquid
so that no more can be absorbed. No more can be absorbed. Wala na. Ano? And sabi doon, kung meron po ang gusto ang Lord sa atin, ano, hindi lang natin akalain. Siguro nga mahal ako ng Diyos, kundi malaman talaga, malaman ko na ikaw ay tunay na iniibig ng Diyos. Tunay na iniibig ng Diyos. Totoo. Hindi siguro, palagay ko. Hindi I think, but I know, alam ko, sigurado ako, na iniibig ako ng Diyos. Iniibig ka ng Diyos. Alam niyo, sabi kung meron po, sabi sa Psalm 63 verse 1 and 3, sabi sa verse 1, You, God, are my God. Earnestly, I seek you. I thirst for you. My whole being longs for you in a dry and parched land where there is no water, because your love is better than life. My lips will glorify you. Sabi ko noong araw, bakit ba wala akong kaibigan? Wala po akong kaibigan. Sabi ko, nung nakilala ko at natagpuan yung pag-ibig ng Diyos, noon ko napagtanto bakit. Ako mismo, I am not a friend to myself. Sarili ko, hindi ko gusto. How can I expect others to like me? How can you expect others to like you if you yourself do not like yourself? You do not like yourself. How can you be lovable? How can you be likable? Ikaw mismo. Alam mo mga kapatid, doon po ako nagsimula magtanong, bakit? And hinanap ko, Lord, nauuhaw ako sa Diyos. And I'm so thirsty, thirsty for many things, thirsty for admiration, thirsty for affirmation, thirsty for material, thirsty for many things, but not of God. You will never be satisfied. Kaya sabi ng Panginoon, saturate ang isip mo. Magbago na. Sabi sa Romans chapter 12 verse 2, sabi niya ganyan, huwag kayong makiayos sa takbo ng mundong ito. Ang sabi ng mundong ito, pag maganda ka, pag matalino ka, pag may pera ka, pwede kang tanggapin. Katanggap-tanggap ka. Ito yung sabi ng mundo. Ito yung sabi ng mundo. Pero sabi ng Panginoon, sabi niya, huwag na kayo makiayos sa takbo ng mundo. Sa halip, hayaan niyong baguhin ng Diyos. Hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang alin? Ang inyong pag-iisip upang maunawaan niyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod na kalooban ng Diyos. Praise God. The Lord has helped me transform my mind. My mind is renewed. And I began to saturate my mind with His love. And I remember, isa po sa napakasarap at napaka-sweet na talatang nabasa ko po tungkol sa pagmamahal ng Diyos. Alam niyo kung ano? Dito po sabi niya sa Isaiah 29 verse 15 to 16. Sabi, Isaiah 29 verses 15 to 16. Sabi ni Yahweh, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol niyang iniluwal? Kung mayroon mang inang lumimot sa kanyang anak, hindi ko kayo kalilimutan kahit sandali. Pangalan natin, palit natin pangalan natin, Tess, Ruth, Monique, hindi kita malilimutan. Pangalan mo'y nakaukit sa aking palad.
Wow. Ako po'y nanay, na kami imperfect parents, imperfect mother as I am. Kapag po ang anak ko umiiyak, minsan may pinagdadaanan yung anak ko, nakalak yung pinto, narinig ko umiiyak. Nasa labas ako ng pinto, umiiyak din ako. Habang umiiyak yung anak ko, umiiyak din ako. And this is the picture of our God to us. Pag may dinaramdam ka, ang Diyos nagdaramdam din. Pag masaya ka, masaya din ang Panginoon. Pag umiiyak ka, ano man pinagdadaanan mo, ganito, ganito ka, kanya kamahal. Ganito ka. Ang palad mo, hindi ka makakaligtaan. Never. Napaka-imposible po na ang isang nanay makalimutan ng anak. So, sobrang sakit ng pagluluwal ng bata. Talaga parang mamamatay ka sa sakit. Kaya you'll never forget na meron kang inilabas na bata sa'yo. Tapos pinasuso mo pa siya. Grabe. How can a mother forget? Sabi ng Lord, pero kahit na makalimutan ka pa, which is so impossible, no? Kahit na makalimutan ka pa ng nanay mo, ng tatay mo, no? Ikaw, hindi kita malilimutan. Hindi kita pababayaan. Diba? Tayo, alam ko, mga magulang, nararamdaman nyo ito, no? Yung sakit na nararamdaman ng anak, sakit din nararamdaman natin. Ganito ang Panginoon sa iyo. And we need to remind us of that kind of God that we have. So loving, so caring. Napapayapa po ako. My husband will remind me, sweetheart, kung mahal mo ang mga anak mo, mas mahal sila ng Panginoon. Totoo. God is a perfect lover. He's a perfect God. Ako nga, imperfect na tao. Hindi perfecto, ganitong magmahal. Paano pa? Ang author, ang dahilan bakit tayo nakakaibig, ang pinagmumula ng pag-ibig, kaya tayo marunong magmahal. Dahil ang Diyos ang unang umibig sa atin. And we need to remind ourselves, we need to saturate our mind with that kind of love that God has for you. Higit pa yan sa anumang makakamit mo sa mundong ito. Higit pa sa sinumang tao na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Higit sa kanino man. He is better than life. Better. Ang sabi niya, nakakatuwa ang Panginoon, come now. Let us reason together. Sa Isaiah 1:18, let us reason together. Let's discuss. I-treat us as friends. Talaga, no longer an enemy, but a friend to our God. Sabi, let us reason together. Ang sabi niya, says the Lord, your sins, sabi niya, your sins are like scarlet. They shall be as white as snow. What an assurance. Halika. Ang iyong mga kasalanan, gaano man ito. Kapula, kagaya ng dugo. Pero sabi niya, though they are red like crimson, they shall become like wool, like snow. Wow. And so we can come to God freely. And this mind is so powerful. So powerful. Kaya ito po ang unang inaatake ng kaaway sa atin. Nilalagyan niya tayo lahat ng kasinungalingan na wala kang kwenta.
mo kaya, wala kang mararating, ganyan ka na lang. Wala, nagkamali ka na. Hindi ka na pwede. Hindi ka pasado. Yan lang po sabi ng kaaway. Hindi ka maganda. Hindi ka matalino. Hindi ka magugustuhan din naman. That's what I entertained. That's what I entertained. Sa aking isip noon. And this is so powerful. Sabi nga ng isang quotation, anong iniisip mo? Yung lalabas sa bibig mo. Yung lumalabas sa bibig mo, yun ang mararamdaman mo. Yun mararamdaman mo, yun ang ikikilos mo. Yung ikinikilos mo, yan ang magiging kagagawian mo. Ay yung kinagawian mo, magiging ng destination mo. And we need to train this. Kaya, ang psalmist, sabi niya, sa awit 1:3, sabi niya ganyan, sa awit 1:2, sabi ng psalmist ni Haring David, sabi, sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautosan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito. Araw at gabi. Wow! Pag ang salita ng Diyos, ang laman ng iyong isip, ang siyang nilalaro-laro mo sa iyong isip, hindi pwede, hindi mababago ang iyong pananaw, ang iyong pag-ugali, ang iyong mga prinsipyo sa buhay at iyong mga conviction. So we need this, mga kapatid. Ang hamon sa atin, pag maglaan tayo ng panahon para ito ang ilagay natin sa ating mga puso, sa ating mga isipan. Sabi po dito, so pangalawa po, sabi po sa number 2 ay, let us allow His love to strengthen you emotionally. Una po, allow God's love to saturate your mind. Now, second, allow His love to strengthen you emotionally. Strengthen you emotionally. Sabi po sa John, there is no fear in love. There is no fear in love. But perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. Si John, nakakatuwa po si John. Si John, sabi niya po, this was one who had leaned back against Jesus at the supper. Si Jesus, ang disipulong minamahal ng Diyos. And it is His declaration. He declared, deklarasyon niya po yun. Hindi po deklarasyon ng sino man. Siya mismo. Naririnig niya ang sarili niya. Sinasabi niya, ako. Si Juan, ang iniibig ng Diyos. Ako. Si Tess, ang minamahal ng Panginoon. Palitan niyo ang pangalan niyo. Tell it to yourself, ako. Wow. Iniibig ng Diyos. Alam niyo ho, sabi po, naalala ko tuloy si Martha at saka si Mary. Si Mary po, dumalaw ang Panginoong Jesus sa kanilang bahay. Si Mary po, tuwan-tuwa, at siya'y naupo. At giliw na giliw makinig sa Panginoon. Samantalang si Martha, aligagang-aligaga sa napakaraming preparasyon dahil nandoon ang Panginoon. Kaya nandoon na ang Panginoon. Nandoon na ang Panginoon. Abalang-abala pa rin siya. Hawak niya yung sandok, hawak niya yung walis, hawak niya yung pinggan, hawak niya yung kaldero. Samantalang si Maria, nasa paanan ng Panginoon.
kailangan mo may bitawan. Bitawan natin. Ang hawak-hawak mo, ang ano mang mahalaga sa'yo, maupo ka at i-enjoy mo ang pagmamahal ng Diyos. Kaya ang Panginoon, tinawag siya, Martha, Martha. Ano? Lovingly. Ano? Hindi siya galit. Sa Martha, Martha, masyado kang nag-aalala. Ikaw, tinatawag ka niya, no? Masyado ka nag-aalala. Isa lang ang kailangan mo. Isa lang ang kailangan. Ikaw. Siguro dami niyang hinahanda, no? Meron daw, sa kinukwento ng asawa ko, meron daw ibang kahulugan pa yun eh. Isa lang ang, isang putahe lang. Huwag masyadong marami. Huwag ka masyadong marami na handa. Mas mahalaga ka kaysa anumang bagay, ano? Kung meron po, ikalulungkot ang Panginoon na tayo'y aligaga, na tayo'y punong-puno ng alalahanin. Gusto ng Panginoon, sabi, alam mo ba, si Mary, si Maria, pinili niya ang pinakamabuti. Yun din ang gusto kong piliin mo. Piliin mong maupo, magpalakas, sa Panginoon. Mga kapatid, maraming salamat. Pinili mo ngayon, sa kabila ng kaabalahan nyo, pinili mo na paglaanan ng panahon ng Panginoon. Alam nyo, yung pong Samaritana, babaeng Samaritana, sabi ng Panginoon sa kanya, sa babaeng Samaritana, sumagot si Jesus sa kanya, sa Juan 4:10. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung alam mo ang kaloob ng Diyos at kung sino siya na nagsasabi sa iyo, bigyan mo ako ng mainom, ay hihingi ako sa kanya at ibibigay niya sa iyo ang tubig na buhay. Sa English, sabi, if you knew the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have asked Him and He would have given you living water. Sabi niya, Jesus answered, everyone who drinks this water will be thirsty again. Ang Panginoon, pinapakahulugan niya dito, alam niya, hindi lang literal na tubig, ang kinauuhawan ng babaeng ito, nauuhaw po siya, sa pag-ibig, sa pagmamahal. Kaya nagkaroon siya ng isang asawa, wala siyang makitang kasapatan. Pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim, at yung kinakasama, pang-pito. Lahat yun. Hanap. Hindi, they never satisfied her. Kulang. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, kung iinom ka, kung sabi ko gano'n, and the Lord is offering Himself. Kung iinom ka sa tubig ng buhay, ako, taga-alok sa'yo, hindi ka na muling mauuhaw pa. Never. He is the bread of life. The giver of life. Sabi, He's more than sabi ko, in-illustrate pa nga niya, higit pa sa masarap na pagkain. Ito naman tubig ng buhay. Tubig ng buhay. Siya'y, sabi niya, kaya, in-interview siya ng Panginoon. We know, kilala siya ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, that He would open up. Ilabas niya. Ang intention ng Panginoon, God wants her to repent, to open up. Alam niyo, habang ikay nagtatago, habang tinatago mo, habang ikay maraming maskara, huwag na, tanggalin mo na yan. Kilala ka naman ng Panginoon. You can be honest to God. Panginoon, ito po ako. Ito po ako. Kilala mo po ang aking mga baho.
kilala mo po. Alam mo po ang lahat ng ginawa ko. Alam mo po. I think you can tell God, Lord, ito po. You have nothing to worry. The Lord will reach out to you. Kagaya ng ginawa naman sa babaeng Samaritana. Gusto ng Panginoon that you will allow Him, allow God, allow His love. Allow His love. Alam nyo, nung dumating ang babaeng ito, walang paghuhusga. Buong pagmamahal. Nung araw, nung panahon ng Biblia, nung kanilang panahon, ang babae ay walang halaga. Lalo na ang mga Samaritana, mga hindi pure na Israelita, na Jew, Pero the Lord, regardless of racial, He has no discrimination, Tinawid niya lahat, racial, cultural, gender, yeah. Kasi mahal ka niya. Wala kang kailangan itago. Wala kang kailangan, you can be as honest as you can before God, Lord. Yayakapin ka niya. Tanggap ka niya. Tanggap ka niya. Alam niyo, ang babaeng Samaritana na ito, nagbago. Binago ng Diyos. Yung dating mahiyain ngayon. Dating nagtatago sa tao. Ngayon po, masaya. Bigla siya nakikipag-usap na. Bigla siya lumabas. Noong panahon na yun, katanghalian tapat. Bakit katanghalian tapat? Ayaw niya na makakita siya ng maraming mga tao. Noong panahon na yun, mga tao nasa loob ng bahay, kaya lalabas siya, katanghalian tapat. Ayaw niya makakita ng tao. Ayaw niya may kamausap sa kanya. But now, the Lord has satisfied her with God's love, with God's acceptance. Allow His love to give you, pangatlo po, allow God to give you His inner confidence. Alam niyo, iyon na nangyari sa babaeng ito. Mula sa patago-tago, ngayon, she had the inner confidence after encountering the Lord. After encountering the Lord, after receiving His love, His forgiveness, His acceptance, she has developed inner confidence. Alam niyo po, purihin po ang Diyos. Ako po ay isa sa pinakamahiyain, the weakling in the family. But because of God's love, His love, has freed me mula sa maliit na tingin sa sarili. Kaya ka rin niyang palayain. He can give you confidence. He can give you satisfaction. He can give you a good self-worth, a good security, you feel secured in the Lord. Kaya-kaya kanyang bigyan ng lahat na kailangan mo. As I was sharing before, hindi na po ako selosa. I learned to enjoy myself and enjoy others. Accept myself, I learned to accept others too. Kung ano lang ang trato ko sa sarili ko, yun din pala trato ko sa iba. Kung hindi ko mapatawad ang sarili ko, ang hirap ko din magpatawad sa iba. But thank God, I have now inner confidence because of God's love. Because of allowing God to embrace me, allowing my mind, allowing my heart to be filled with His love. Sabi po dito, many of the Samaritans from that town believed in Him because of the woman's testimony. Sabi niya, He told me everything
I ever did. Ano itong babaeng to? Ano? Marami ang nakakilala sa Panginoon. Bakit? Dahil sa confidence na binigay sa kanya ng Panginoon. Ngayon siya, he began to engage, sa mga tao. Nakipagkwentuhan siya. Ikaw ba, tayo? Nakipagkwentuhan ba tayo sa ating mga neighbors? Kahit dito sa atin, sa isa't isa. Let's have confidence to be engaged. Dahil doon, marami po, ang Diyos po ay naluwalhati. At marami ang nakakilala, many, marami sa kanyang mga kalahi, ang nakakilala sa Panginoon dahil sa kanyang testimonya. Ito po ang ating panalangin, We will be stronger for mission because of His great love. God. This is also the reason why we are promoting to couples yung kahalagahan ng pagmamahal sa isa't isa. Yan. If you have attended our Nothing Gonna Stop Us Now, one of the things we stress there is the importance of individually, husband and wife should enjoy the love relationship with God. Because if one fails to do this, you cannot expect the love relationship between man and woman to become strong. Kaya napakahalaga po mga kapatid. Nabayaan mo yung pag-ibig ng Panginoon ay lagi mo i-review sa utak mo, mahal ako ni God, mahal ako ni God. Lalo na pag bumabalik yung mga thought patterns sa isip mo na ikaw ay hindi lovable, palpak ka na naman, alam nyo, hindi mo maaalis yun. Papasok yun sa utak mo eh. Pero ang pwede mong gawin, itaboy. Sigaw nyo nga itaboy. Lakasan niya po, itaboy. Pag ganyan naman na nagtataboy, hindi matataboy. Itaboy. Kailangan itaboy in Jesus' name. Sabi niya nga, hindi maaalis na papasok sa isipan mo yan. Kasi ganun tayo pinalaki. Ano po, yung pinapamukha yung kamalian mo, yung ikaw ay binamuhay sa guilt, yung kinokondem mo sarili mo. Kaya ang sarap ng Romans 8 verse 1 eh. Pag nakikristo ka na, wala nang condemnation. Kaya lang, mga kapatid, listen to me. Importante, what saturates your mind, sabi ko po ni Sister Tess. Ano ang nire-rewind mo sa utak mo? Baka dahil pumasok yung negative thoughts na yun tungkol sa sarili mo, in-entertain mo na yun. Wag, pumasok sa utak mo, itaboy mo. At ang i-rewind mo sa utak mo ay yung katotohanan that you are God's beloved. Sabihin nga natin, I am God's beloved. Pakilakasan, I am God's beloved. At habang nire-rewind mo yan sa isip mo, papasok bababayan sa puso mo. You will feel good. Kaya sabi po ng talata kanina, walang, yung fear, yung takot, ma-overcome mo eh. Yung mga negative emotion, mararamdaman mo rin yun eh. Sapagkat yan ay galing sa demonyo, lalagyan ka ng mga negative emotion. Hindi naman ikaw yan. That is not you. That is not you. Pero nararamdaman mo because you're in the physical body. Pag nararamdaman mo yung mga negative emotion, kailangan mula doon sa nire-rewind mo sa utak mo na I am lovable, God loves me, kahit na nangyari ito, kahit ako'y may kahinaan, kahit ako'y pumalpak, walang nakakabawas na aking katotohanan na I am lovable. Bababa yun sa puso mo, kapatid. At magugulat ka. Ma-overcome mo ang maraming mga negative emotions. Alam niyo si David? Si David po, na-stress siya. Actually, ang sabi ng Bible, distress. Sabi sa 1 Samuel chapter 30 verse 6. Let us look at that. Grabe po yan. 1 Samuel chapter 30 verse 6. I would like you to look at this. Alam niyo, marami tayong mga na-stress tayo, di ba? Nagkakaroon tayo ng takot, pangamba. Look at what happened. David was greatly, raw po sabi? Pakibasa nga po. Hindi lang po, David was distressed. Ano po sabi? 5 lang ba kausap ko? Ano sabi? Have you ever experienced that? You are greatly distressed. You are so worried.
Pero alam nyo, kasi yung sariling tao ni David ay nakumbinsi ni Saul na patayin din siya. Alam nyo, yung matanggal siya sa trono, nakaya niya yun eh. Pero yung sarili niyang mga tao, ang siyang nagtatangka na sa buhay niya, hindi lang siya natakot para sa buhay niya, kundi emotionally na-distress siya talaga. Of all people, these are the people who are wanting to kill me. Have you ever experienced that? Look at what David did. Ano po? Anong ginawa niya? Ano po sabi niyan? Bahat. Pakilakasan niya po. Pakilakasan po. Ano po ginawa niya? Basa. Wow! What did he find in the Lord his God? God's love. Kahit iniwanan na siya ng kanyang sariling mga kaibigan at mga tauhan, at si Haring Saul ay talagang tinatangka ang buhay niya na patayin. Talagang he has all the reason to be distressed. He has all the reason to be emotionally troubled. And all emotional trouble can come in his life. But David chose to be strengthened sa Panginoon. And what is it in God that is strengthened David? It's never about the promise that he will go back to the throne. It is never the fact that soon enough he will go back and take over the throne. Kukunin siya na ang magiging hari. It is the fact that despite of what had happened, he felt the love of God in his heart. How about you? Again, I said, there is no problem with the love of God. The problem is you have no time to feel it. Feel it. Sigaw nyo, feel it. Pakilakasan mo, feel it. Yung nafe-feel nyo, feel it. Kaya po, yan po ang ating pong sa beginning of the month, nagsimula tayo nating Ganas Tapas Now, noong pong Sabado. At ngayon, this week, praise God, marami po tayong mga midweek services na nag-host ng nating Ganas Tapas Now. Palapakan niya ho natin ng Panginoon. Isa po yung sa Malahacan, sila Brother Jerry. And this week, marami pa po magkakaroon ng mga local bridging event. Thank God sa ating mga shepherd. Hallelujah. At meron din po tayo this week. Tomorrow, I was asked by the president of Bulacan State University na mag-conduct doon ng couples. And then, para sa mga pastors and wives, exclusive sa ibang churches, we also offer at gagawin ito sa Karilagan. At ganun din, this week, ay yung mga taga-ibang church, sabi nila, paano naman kami? Kaya, o-offer din natin sa ibang churches at sa mga kaibigan ninyo na pwede nyo ring offer, ay meron tayo sa Caloocan, sa 16, at sa 17 ng hapon, ay meron din tayo dito sa CTFP para sa mga taga-ibang churches at mga kaibigan po ninyo. Pero, wag niyong kalimutang makilahok sa ating mga midweek services, sa ating mga localized nating Ganas Tapas Now. Praise God. Sa Coron, on the 15th, ay meron po sila. You all know that every February, especially February 14, being our wedding anniversary, 33 years na po. 33 years na ba tayo? 33 years na kami nagmamahalan. Praise the Lord. Hallelujah. At plus yung 8 years na pagiging mag-sweetheart. 6 years lang pala. 6 years na pagiging mag-sweetheart. So, ilan na? 41 na? Pambihira naman pala, So, 33 plus 6, 39. Mahina ako sa mathematics. Nasa 8 years pa rin ako. Mga kapatid, mga minamahal, be strengthened by God because you rewind always in your mind the truth about the fact that God loves you no matter what. And therefore, feel it. Feel the love of the Lord. Kaya tatawanan mo ang mga negative emotions because you will overcome it not because of your human strength, but because you feel the love of God. And therefore, thirdly, sabi nga po ni Sister Tess, you will have the confidence. You will have the, kagaya ng babae Samaritana. Kagaya po dito, si John the Beloved, ay sa kanya lumapit si Pedro. Tanungin mo nga, Pedro, sino yung magbe-betray sa kanya? So even Peter, the leader, did not have the courage to ask Jesus. Pero si John, because he was so confident that God, the Lord Jesus loves him, he approached Jesus. Ang sarap
Yung may confidence ka, inner confidence, that you can only have that when you rewind into your mind that you are loved by the Lord, refresh your emotions of the fact that nothing can gonna stop God in loving you, and eventually you will have the confidence. In closing, I would like you to recite this, the I am confidence. Pero bago pala ito, ayan, ito po. Pero bago pa yan, look at verse 17. Sabi ng verse 17 ng ating passage, kung ano si Jesus, ganun din kayo magiging dito sa lupa. Grabe po yan, verse 17, no? This is how love is made complete among us so that we will have confidence on the day of judgment. In this world, we are like, ano raw po? We are like, sila may katabi mo, you are like Jesus. Kaya huwag kang hihiya, huwag kang tutungo-tungo. In this world, you are like Jesus. Umalakpangan natin naniniwala dyan. Because it's not about your effort that you become like Jesus. It is about His effort on the cross and His love for you and me. Hallelujah. Sabi dyan, we have confidence on the day of judgment. Ito maganda. Pakibasa po uli. Inulit to. Ano po sabi? Pakilakasan. I want to read. So inulit. Ano po? Sandwich ang tawag dyan. Ibig sabihin, emphasis talaga. Tapos tutungo-tungo ka. Tapos ihiya ka. Tapos you always condemn yourself. No. In this world, you are like Jesus. Hallelujah. And what happened to Jesus in this world? Sabi ng Ama, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Kaya yung katabi mo, yung katabi mo is God's beloved, in whom God is pleased. Sumalakpak nga lahat naniniwala ko dyan. Praise God. Kaya, in closing, I would like you to recite this lagi. I am accepted. I am secured. I am significant. I am God's child. May verse yan. As a disciple, I am a friend of Jesus Christ. I have been justified. Ito po, ulit-ulitin mo ito. Ano po? Para magkakopy ka nito, importante na dumalo ka sa ating mga community in midweek. Magbibigay tayo ng copy dyan. Ano po? Pero importante, rewind this into your mind. Mga kapatid, would you like to be rooted in the love of the Lord? Can you hear a louder amen? Can you hear a louder amen? When you are rooted, nothing can shake you. Nothing can move you. Nothing can overcome you. Not because napakagaling mo, no. Because I am saturated by the love of God. And I always feel, I can feel it, that I am loved by the Lord. And because of that, it will produce confidence in me. Shall we pray? Panginoon, habang kami nakayuko, nakapikit ang aming mga mata, inyong buksan ang aming mga espiritual na mga mata, inyong buksan ang aming mga puso na tumigas na dahil sa maraming mga takot at pangamba, dahil sa maraming mga condemnation ng aming sarili. At ngayon, Panginoon, kumilos po kayo. We want to embrace your love by allowing your love to take its root sa aming isipan, sa aming puso, at sa aming kumpiyansa sa buhay. Kapatid, kaibigan, habang kayo nakayuko, nakapikit ang iyong mga mata, in our pastoral meeting this week, I asked them, when do you feel unloved? At meron nagsabi, well, I feel unloved kapag hindi ako sinasali. And another person said, well, I feel unloved kapag ako ay nagkakamali, ako ay pumapalpak. And then another said, well, I feel unloved because I never liked myself. Two of them said that. I never liked myself. Until now, sabi niya, I feel I am not worthy. Kapatid, anong mga basura ang nilagay ng demonyo sa isip mo na kailangan mong itapon ngayon? Kailangan pa-renew ang isipan mo. At ngayon, tanggapin mo ang katotohanang mahal na mahal ka ng Panginoon at walang pwedeng magbura ng katotohanan yan. Wala kang pagkakamali, wala kang kapalpakan,
wala kang kahinaan na po pwede magbura ng pagmamahal ng Panginoon. Kaya sabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 2, dahil sa sobrang mahal na mahal tayo ni Lord, kaya tayo nagpapakatino bilang pasasalamat. Kaya kapatid, kaibigan, are you willing to embrace the love of God? If you are willing, habang ka nakayuko, why don't you thank God for His love? Begin thanking